Okay, mula po dito sa Las Vegas, Nevada, due to insistent public demand, mga kaibigan, ito na po, magkakaroon po tayo ng interview with Jason Vaison. Champ, kumusta ka? Okay At lang, sir. syempre, ito ang ating ika-4 na araw dito sa Las Vegas, Las no? Vegas, Ngayon na nagkaroon ka ng opportunity to fight for a world title, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. actually tatlo, no? WBO, WBA, and ring against Oscar Collazo. First of all, anong masasabi mo na nakuha mo yung opportunity na to? Ah, chance ko na masaya ako na masaya ako na ako yung napili na kalaban ni Oscar Okay. Colasso kasi so talagang chance ko na talaga na na maano to na sana ma-upset natin ang na to. Okay. So, ito pala ay parang choice defense ka ni Collazo. Kumbaga, handpick ka talaga ng kampo ni Oscar Collazo. So, alam mo naman siguro yung magnitude or yung laki ng upcoming fight mo na ito na this could actually change your life overnight. 'Di ba? Kaya niya mabago yung buhay mo. Kaya talaga yung sa isang kaya lang mabago yung isang laban na lang to, sana manalo kaya talaga mabago yung buhay ng pamilya ko, Okay. buhay ko. Gaano ka porsigido, champ, na talagang pagsumikapan na maipanalo ang laban na ito? Kasi nga, sabi ng iba, 'di ba, talagang totally heavy underdog ka kasi parang times 10 yata yung mga pupusta sa'yo. Kumbaga, talagang dihado ka, no? So, ano yung preparasyon na ginawa mo dito sa laban na to? Kasi alam natin, 'di ba, ang mga Pilipino ang tinalo ni Collazo, hindi din biro, sila Jerusalem, sila Vic Saludar, and ngayon ikaw ang nasa pwesto ngayon para talunin itong si Oscar Collazo, and may chance kang maging unified Filipino minimum weight world champion. Kung magkataon na ganun, tatlo kayong Pilipino na champion sa minimum weight, 'di ba? Anong preparasyon yung ginawa mo dito? Sa ngayon, sir, nung nagpapaano pa ako sa kasi yung klima dito, iba yung klima dito Yeah. sa Las Vegas kaysa sa Pilipinas. Ang nipis lang talaga yung dito hangin. Parang hanggang dito lang talaga sa dibdib kapag huminga Okay. ako ba, hindi masyadong ba. Kaya yun yung ko dito ngayon, yung stamina ko talaga. Tapos ako, kailangan mabago ko yung O makapag-adjust, makapag-adjust makapag-adapt ako, oo. yung katawan mo. Kasi sa Pilipinas, sa Mountain Province, sa Baguio ka din nag-training, di ba? Benguet. Although manipis din yung hangin doon, pero syempre kasi ang kaibahan dito sa Las Vegas, syempre totally different yung time zone natin sa Pilipinas. So yung katawan natin mag-a-adjust pa talaga yan eh. And kudos din sa mga humahawak sa iyo, syempre Team Bison, and syempre sa kikipagtulungan din Sir Shani, Sir Brendan, MP Promotions, Vivo Promotions, para dalihin ka dito ng maaga. September 20 pa yung laban, and August 27 pa lang nandito ka na, and you have actually enough time, no? At least 10 days siguro adjusted ka na para gawin yung mga finishing touches ng training mo dito. So far, ano yung mga experience mo na training dito? Ikatlong araw mo na kahapon na mag-training, di ba? Oo, ikatlong araw ko na. Kumusta naman? Parang nag-adjust pa yung yung sarili ko kasi yung yung paggalaw ko medyo mahirap pa yun sa mabigat pa sa katawan. Yung tuhod ko parang parang lupay-pay pa yung tapos yung hininga ko Understood, yeah. nag-adjust pa talaga. Tapos sa pagtulog ko parang 3 oras lang ata. Pagising-gising ka pa, no? Ako din eh. Hindi pa maka-adjust talaga yung katawan mo. No. Kaya yun, importante talaga na way ahead ng laban, ano? Lalo na kung dito sa Amerika yung laban, talagang maaga ka mapunta na agad dito, no? And actually, champ, no, you don't need to worry kasi lahat naman niya sila, kahit sila Champ Jerwin, sila Jonas Sultan, sila Vincent Astrolabio, Carla Miss Martin, they said na when they came here, yun, ganun din kagaya sa'yo, parang manipis yung hangin, tapos parang madaling mapagod kasi nga nag-a-adjust pa, pero kapag naka-adjust na yung katawan, ayun na, mapifeel mo na parang, uy, parang sanay na ako. Parang ganun na ba. And ito ba, champ, pinag-aralan nyo na ba yung ano ba yung mga nakita mo dito kay Collazo? May nakita ka bang kahinaan sa kanya? Sa ngayon sa parang dito sa sa panga niya siguro na yun sa taas. Kailangan kasi namin yung mga namin
parang picking lang yung mga parang Okay. ang mga picking style na ano, hindi masyadong madaliin yung ano laban. Yeah. Kasi mahirap din kalaban si Colasso eh. Ano din, pasok labas yung ano niya, tira Okay. nga niya sa ano mga kalaban. Kaya pinagplanuhan namin na ano na kailangan talaga ano talaga yung hindi basta-basta papasok, hindi bibitaw na masyado na malakas Mhm. para hindi maubusan agad ng ano. Dulo. Oo. Okay. So na-strategize nyo na Mm. na i-manage yung resistensya, yung hangin mo Mm. hanggang dulo talaga. Hanggang dulo ba. At saka yung sa ano, stamina talaga yung kailangan natin dito. Kasi yung ano si ano Colasso eh. Mm. Yung Tsaka kanina, mula nung pagdating natin, na tuwing nagja-jogging ka, tigi 1 oras ha. oo, 1 hour talaga. tag 1 hour kahit hindi pa ano yung nag-adjust pa yung katawan ko, pinipilit ko talaga Na na isang oras. isang oras. Tsaka to yung be ano ko. fair, sabi mo nga medyo naninipisan ka pa sa hangin, pero I am observing your training. You look good, you look sharp, no? Mm. At sabi nga ni Coach Joby nung wala pa si coach mo, tinulungan ka ni Coach Joby na mag-meets, no? Oo. So, sabi niya malakas daw yung suntok mo. So, yun ba yung bentahe mo? Tingin mo bentahe mo sa laban na to, yung lakas mo? Oo, yung ano, kailangan talaga nating ano eh. Kailangan talaga natin ang suntok natin may May diin. Tsaka respetuhin ka nung Oo. Colyaso, di ba? makaramdam din siya ng sakit para respetuhin din tayo sa pagdating ng laban. Yun yung advantage ko ngayon sa ano. Kumusta naman yung mindset mo, champ? Kasi nag-uusap nga tayo, di ba? Ikaw ang challenger dito, pero mostly sa mga na-obserbahan ko din, lamang yung isang boksingero na hindi pa man nagsisimula yung laban, pero naniniwala siyang panalo na siya eh. 'Di ba? So hindi siya intimidated sa kalaban. May respeto pa rin, pero hindi intimidated sa kalaban. Ikaw, kumusta ba yung mindset mo going into this fight? Sa akin ngayon, ano yung mindset ko ngayon na manalo talaga, pagsikapan ko yung ano ko ngayon na manalo talaga kasi kahit ano ako sa timba. Sa timba ko ngayon okay lang naman. Oo, actually malapit ka na agad eh sa timbang Pero eh. medyo yung ano ko yung mga paa at saka mga ano ko parang nagka-cramps na eh. Yun yung ano ko ngayon sa ano. Pero pinipilit ko talaga na hindi talaga hanggang sa pagdating ng laban makondisyon yung ano katawan ko. Makarecover. Mhm. Kasi syempre, baka hindi alam ng lahat, 105 pounds ang paglalabanan ninyo. So napaka ganon. Sobrang liit. Yeah, sobrang liit. But anyway, yun naman yung proseso sa pagbabawas ng timbang. Pero once the weigh-in is finished, syempre yung recovery naman, syempre lahat naman provided sa'yo, di ba? Ang ganda ngayon ng pinag-stayan mo, tapos lahat ng suporta nandiyan sa'yo. Yung manager mo from Japan, dumating din. So, pati yung recovery mo, for sure, dito lalo na dito sa Amerika, will be scientific and makaka-recover ka talaga ng maganda. Para kay Colyaso 100% ka. Oo nga. Nagpapasalamat nga ako nga kanila Sir Sean Gibbons, sila Sir Brendan. Brendan, saka yung manager ko at saka sa co-manager ko na sila Sir Ulysses. Nasa survey ko na pupunta ako na ng maaga dito para talaga ma-adjust talaga sa amin. Yun ang pinaka-importante kasi usually sa mga hindi nakakalam, yung iba pag may laban dinadala lang dito fight week na, a week before the fight, 'di ba? O di kaya 10 days. So, mas mainam yung, 'di ba? Mahigit actually 20 araw yung pagkaaga ng pagpunta mo dito. Maraming nagko-comment doon sa comment section na nag-update ako sa iyo. Na ano nila, may snap daw yung suntok mo, malakas ka. So, hindi daw dapat papakasiguro si Colyaso dahil may chance ka talaga. Naniniwala yung iba nating mga kababayan na may chance ka na ma-upset itong si Colyaso. Anong reaction mo doon? Sa mga supporters ko, papasalamat din ako sa talagang kudo suporta nila na na yun na naniniwala sila na manalo ako. Pagsisikapan ko talaga na na makuha natin tong makuha natin yung kapanalunan natin dito sa maabot na September 20. Tsaka ganun talaga, if you want to be great, just like Senator Manny, no? Hindi naman siya nanatili na hindi ko malaban ng magagaling. Ganun talaga, if you want to be great, kakalabanin mo talaga yung mga magagaling din sa division mo. And ngayon, nandiyan ka na sa posisyon mo na yan. Ikaw yung pinagkalooban ng pagkakataon ng oportunidad para makalaban itong unified champion. And
kung papalagin ka, kung ipagkakalob sa'yo ng Panginoon na manalo dito, may mga nagko-comment din. Are you open? Let's say panalo ka na. Are you open for a unification laban sa mga kapwa mo din Pilipino na si Pedro Taduran at Melvin Jerusalem? Anong mensahe mo doon sa mga comment na gano'n? Sa akin, parang na-awkwardan ako sa Okay. Parang ayaw kong lumaban ng Pinoy to Pinoy Kaya nga, okay. pinili ko to si Colasso kahit maliit yung timbang. Ayaw kong lumaban kay kay yung Suganog. Oo. Okay. Kaya nga, parang gusto ko na mga banyaga yung kalaban ko para challenge talaga yung ko ba. Ma-challenge talaga yung Wala kang skill ko. parang second thought, ay, kakalaban ko kasi kapwa Pilipino. Parang all out ka kasi banyaga yung kalaban mo. Oo, walang pagdadalawang isip ba na mga kaibigan ko to basta mga Pinoy. Kaya ayokong kumalaban ng Pinoy ng Kasi yun lang. Tsaka siguro mas maganda ngayon, focus ka talaga muna kay Coliaso. Focus talaga, hindi muna ako. Pero again, sa boxing kasi anything is possible, no? Mm. But as of this moment, focus muna talaga kay Oscar Coliaso. Okay, so siguro i-invite mo din yung mga kababayan natin dito sa Amerika, lalo na sa California kasi ang laban mo ay sa Indio, California, no? Invite mo na kasi iba siguro na nandun yung mga Pilipino at isisigaw pangalan mo, iba din yung bus na madadala nun sa'yo Invite mo sila, Champ. Mga taga Indio, California or dito sa taga Amerika, sana makapanood po kayo sa sa laban ko yung paparating na September 20 para para excited din ako ba lalo ba pag maraming mga fans. Sana makapanood niyo po kayo sa sa paparating kong laban. Yan. At syempre, makakaasa kaming lahat, Jason, na gagawin mo lahat para mapanalunan yung mga belts na yon. At itayo ang bandera ng Pilipinas muli dito sa Amerika. Kasi pag nangyari yon, history din, Jason na 3 kayong Pilipino champion sa minimum weight, 'di ba? Tsaka na natin isipin yung mga figure. Pero but talagang pinagmamasdan kita, may power ka May power ka, may speed ka, may snap yung mga suntok mo. And yon, mga kababayan, ipagdasal po natin ang tagumpay ni Jason Bison dito po sa sabihin na nating mabigat na homework na assignment niya nakakaharapin against kay Oscar Coliaso. But syempre, just like Senator Manny Pacquiao, all out lagi at para sa bayan, gagawin niya ni Champ Jason Bison. Champ, maraming salamat sa oras. Maraming at salamat, sir. Abangan nyo po Jason Bison na ito po ay magdadala po ng karangalan sa ating bansa. Champ, alright, pahinga ka na. Thank you. Training pa mamaya. Thank you. Thank you.